Kwentong aso. Noon, madalas akong mag-jogging tuwing umaga. Panghapon pa kasi yung pasok ko sa school kaya every morning nagja-jogging ako. Malapit lang naman yung pinupuntahan ko. Mga 500 meters lang yung layo. Naka-earphone pa ako niyan kapag nagja-jogging para feel na feel ko. Tapos yung mga tugtugan ko sa playlist, mga anime openings. Ang lakas lang kasi maka-adrenaline rush. Yun nga lang, ang daming aso doon sa may dadaanan ko. Meron pa namang ibang pwedeng daanan. Ang kaso nga lang, ang layo. Kaya pinilit ko pa rin dumaan. Haha. Tapos naisip ko yung napanood namin dati yung nakatawid si Moises sa dagat. Kaya nag-ala Moises din ako at dahan-dahang naglalakad sa kalyeng puno ng mga aso. Tapos may hawak-hawak pa akong stick para in case lang. At mabuti na lang talaga, nalampasan ko na yung isang aso yung mas pinakamukhang nakakatakot sa kanila. Kasi parang napano ata yung aso. Nawala na yung kaba ko, kaso biglang bumalik. Lumapit kasi sa akin yung malaking aso. Mabuti na lang talaga, hindi niya ako hinabol. Kasi siya ang tatakbo sa akin. Joke lang. Ngayon, ano kaya sa palagay nyo ang moral of the story? Huwag kang dumaan kung alam mong delikado. Tama, dapat palagi nating inuuna ang ating kaligtasan para hindi tayo napapahamak. Hindi yung alam na nating delikado pero tinuloy pa rin natin. Meron pa akong gustong i-share. Noon, nung bata pa lang kami, mahilig kaming magpunta kung saan-saan ng kaibigan ko. Dumadayo pa talaga kami para makipaglaban ng pogs at text. Tapos yung pogs ko dinodoble ko pa. Tapos yung text ko, dalawang nakatsa. Kaya kahit pag samasamahin nyo pa mga pamato nyo, di kayo mananalo sa akin. Kaya kapag umuwi na kami, ang dami naming daladala. Hindi naman sa pagmamayabang pero mga 10 dangka lang naman ng mga text at saka pogs. Excited na kami umuwi nun kasi panalo na eh. Kaya nagmamadali na kami. Kaso ang bilis talaga ng karma. Kasi sa likod namin may aso pala at bigla kaming hinabol. Right. One eternity later.